Ayon sa batas ng mga Hudyo na nagsimula pa kay Moises, kapag ang isang babae engaged niya na sa isang lalaki at matagpuan na siya ay nagdadalang tao na hindi naman yung lalaking kanyang papakasalan ang magiging ama, ang tunay na ama, ang kaparusahan ay babatuhin siya hanggang mamatay. Nakatatakot na parusa ang sasapitin sana ni Maria kung ito ay ibubulgar sa madla na parang siya'y nagtaksil. Siya ay ikakasal na, naka-engage na, pero buntis sa iba. Yan ang sitwasyon. Pero sa kapisang ito mga kapatid ni San Jose, ating ginugunita ang kanyang kadakilaan. Hindi dahil siya magiging ama ni Jesucristo o mapapangasawa ang mahal na birhen na ipinaglihing hindi nagkasala, sapagkat totoo nga naman kung magiging ama ka ng Diyos, tapos si Maria pa mapapangasawa mo, parang napakaswerte mo namang masyado. Pero ang kadakilaan ni Jose ay wala dito. Wala sa mga titulo na kanyang matatanggap sa tuluyang pagpapakasal kay Maria, kundi nasa kababaang loob at sa pagmamalasakit sa kanyang minamahal at sa magiging supling nito. Bagamat hindi siya biological father ni Jesus, gagampanan niya ang ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang isang taong matuwid, ika nga ng Ebanghelyo, uunahin niya ang kabutihan ng kanyang minamahal. Walang iba kundi si Maria. Hindi niya ipapahiya ito o ipapahamak. Poproteksyonan niya ito, pati ang sanggol na isisilang sa sinapupunan ni Maria. Ito ang sukatan ng kadakilaan ng taong ito. Karaniwan sa mga ama sila'y tahimik lamang, naghahanap buhay, pero ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. At kung meron tayong makukuhang modelo ng mga ama, ito ay si San Jose, sapagkat siya'y tahimik na namumuhay, hindi masalita, ang kabanalan at pagkamatuwid ay hindi mapapantayan, kung kaya bagay na bagay siya sa kanyang papel na gagampanan na maging ama ni Jesucristo at asawa ni Maria. Ipagtatanggol niya palagi ang mag-inang ito no matter what, dahil siya'y nakinig, sumunod sa utos ng anghel ng Panginoon nang tuluyan na niyang pakasalan si Maria. Kaya tayo ngayon ay naninikluhod sa Kanya, na dumadalangin dahil importante ang mga ama sa loob ng tahanan. Sana ay magbigay ng inspirasyon ang Kanyang mga halimbawa at manggawa sa mga kalalakihan na nais na maging ama ng tahanan. Maging sa aming mga pari, siyempre, dahil itinuturing naman ninyo na mga amang pang-espiritual ang mga kaparian. Kung kaya kami rin ay inaanyayahan na tularan ang kanyang magagandang halimbawa, lalo na ang kanyang pagiging matuwid, pagkamatuwid, ang kanyang discerning spirit, na kung tutuusin, magagalit siya at baka maipahamak niya si Maria. Pero dahil nga napakabuti ng kanyang kalooban, hindi siya nagbalak o naisip man lang nasaktan si Maria o ipahiya ito o gumawa siya ng iskandalo. Kaya mga kapatid, tama lamang na tayo ay magdebosyon kay San Jose, dahil siya'y kabilang sa mga taong maaasahan natin dito sa lupa
dahil siya nandoon na upang tayo tuloy-tuloy na tulungan para sa mga biyayang kailangan natin, lalo na sa mga kalalakihan. At ngayon, magpasalamat tayo at magpuri sa Diyos sa pagbibigay sa atin sa simbahan na maituturing nating modelo ng pananampalataya at pagiging ama ng tahanan.